everyone, welcome back to the podcast. It's been a while since my last episode and today meron tayong bagong guest. It's JM. Hi! What's up? What's up? Sa mga hindi nakakaalam, isa siyang ex-P-pop idol. Yes. Wow naman! Wala tayong babanggitin na group or management, but if you know, you know. JM, kwentuhan mo naman kami sa story mo, sa start, or kung anong goals mo noon or dreams mo before ka mag-audition. Actually, before talaga, bago ko maging P-pop idol, nasa commercial model world. Okay. Nag-VTR, audition. So, nasa entertainment industry na din talaga. Nag-extra ako, ganon. And then, dumating sa point na naging K-pop fan ako. Okay. So, nung una, parang wala naman akong intention na maging idol, gano'n. I'm just a fan, gano'n. Pero, nung I have a friend na nag-endorse sa akin about P-pop. Mhm. And then, sabi niya, uy, try mo mag-audition, gano'n. Tapos sabi ko, sige nga, try ko. Tapos, ayun, di nag-send ako. So, yung friend mo yung nag-introduce sa'yo nung audition. Oo. So, hindi mo talaga nakita yung parang announcement or hindi ka in search, kumbaga, sa mga P-pop audition. Oo, hindi. Pero may lumabas before sa wall ko, sa newsfeed na may audition ng isang P-pop ganyan. Tapos sinend din siya sa akin. Nung una hindi naman ako interested. Tapos biglang may nag-send sa akin na friend. Sabi niya, "Uy, try mo mag-audition kasi nga alam niya dancer ako na nasa entertainment industry." Gano'n. Sabi niya, "Try mo, ganyan ganyan." Sabi ko, "Sige nga." Tapos ayun. Nung una hindi ko naman in-expect na makakapasa ako kasi parang months before ko na-receive yung email na nakapasa ako dun sa online audition and then nagkaroon ng live audition. Ganon. So, ayun, di ko expected talaga na papasok ko yung mundo ng P-pop. So, ano yung dream mo talaga nung time na yon nung nag-audition ka? Pinaka-dream ko talaga is maging artista, maging actress, ganon. And also, syempre, gusto ko din talaga maging performer kasi pinaka-love ko talaga, first love ko is dancing. Pero how was your experience nung nagte-training ka na as P-pop? Nung una, sabi ko, parang, uy, andito na rin ako sa process since K-pop fan niya ako eh. So, sabi ko, andito na rin ako sa process nung mga idols ko before. Okay. And then, sinong parang idol mo before? K-pop? boy group. EXO, Stray Kids. Okay. Astro, mga dancers gano'n, talaga na idols. Tapos yung mga bias ko doon, it's either main rapper or main dancer. Ano yung parang memorable experience mo sa trainee? Sa training? Parang wala akong maalala. Charot. Hoy! Walang memorable experience! Hindi. May naaalala lang ako nung idol na ako eh. Okay. Funny moment. Alam mo, nagkikringe talaga ako dati. Nagkikringe ka saan? Nung nangyari siya sa akin, kumbaga, hiyang-hiya ako. Gusto ko na magpakain sa lupa. Nung time na nangyari yon. Nahulog ako. Okay. And then, nakita ko sinesearch na siya ng mga fans na nahulog. Pag sinesearch mo yung pangalan ko, may nakasulat na nahulog. Kayo sinesearch niya na. So, madami nag-upload nun. So, actually, wala naman nag-upload. Thank you, Lord. Kasi, okay. hiyang-hiya talaga lang ako. Oo, pag may naghahanap. Parang, ang nakuha na lang kasi na videos na nakita ko sa online is, nakaakyat na ako, kumbaga, okay na. Pero yung mismong nahulog ako, wala naman. Okay. Walang video nung minsan. Walang video. Well, for sure naman, alam nyo na co-trainee ko siya. And, of course, we both have the same experience as a trainee. Pero, syempre, parang iba yung impact eh.
siguro iba yung experience for me, iba yung experience sa'yo, iba yung feeling. Kasi di ba parang every person naman, iba yung impact ng mga memories or moments or experience. So, parang now, gusto ko lang from you, how was it? Like, yung experience, yung training, yung process, anong masasabi mo dun? Actually, nakaka-pressure. Kasi, pare-parehas kayo dun eh. Kumbaga, you're on the same line. Mhm. Parang, Battle of ah, the fittest, ganon, survival. oo. Kasi syempre, hindi mo alam kung makakasama ka sa lineup. Kumbaga parang patong-patong lahat. Pressure, parang overthinking, Mhm. na, alam mo yun, minsan kasi may punto na parang hindi enough Mhm, mhm. yung ginagawa ko. So parang, nung trainee ako, na rin ako nun eh, may time na rin ako nun na parang gusto ko na mag-give up. Mhm. Kumbaga, andito na ako, pag-give up na talaga ako. Sabi ko, ayoko na, tama na, gumaganon na ako. Kasi na ako, parang, ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko. Kasi nga, parang gusto ko na talaga siyang i-give up. Pero sabi ko, parang ayoko, parang, hindi naman sa ayoko na, kumbaga parang, may nagliyab pa din na, Mhm. sa akin na, Nandun pa rin yung passion oo, mo, yung ano, passion, performing eh, 'no? oo, na ituloy ko pa rin. Tapos sabi ko, bahala na. Sabi ko, Lord, di ko nang bahala sa akin. I-guide mo na lang ako kung saan ako dadalhin ng ginagawa ko ngayon. Ngayon, ganun lang yung, Mhm. siguro yung mga moments na naalala ko. So, ano na yung feeling nung time na sinabi na, "Okey, magde-debut na." Tapos eto na, kasama ka na sa members na magde-debut? Nung una, hindi siya nagsisink in sa akin eh. Parang, ganun pa rin yung emotion ko. Na, Mhm. okay, kasama ako. Pero parang, alam mo yun, may nafe-feel ako na parang hindi siya para sa akin. Pero, Hmm. tinutuloy ko pa din. Feel ko there is something off pa rin. Parang, feel ko hindi talaga to yung para sa akin. Mhm. So, ako, go with the flow lang. May mga magagandang experience naman ako nung naging idol ako. Pero, na-realize ko na pag hindi talaga para sa'yo, hindi para sa'yo. Parang ipaparealize sa'yo na hindi para sa'yo to. Okey. Na parang, okay, ito talaga yung gusto ko. Yung isa talaga yung gusto ko. Parang ganon. Oo. Ilang years ba yung nandun ka sa group? Actually, wala pang 1 year bago ako Wala nagka-injury. pang year? Oo, wala pang 1 year. Parang mag-1 year pa lang nung Okey. time na, na nagka-injury ako. Yun, last year, 2022 yung debut, 2023 ka nagka-injury? nagka-injury, and then, 2024 ako gumaling, totally gumaling. Kasi, Okey. actually, hindi naging biro yung nangyari sa akin nun. Paano ba nangyari yung injury na yun? Mahabang kwento eh. Hmm. Mahabang kwento. Pero ikaw na witness mo naman yun eh. Eto naman. Kasi siyempre di nila alam, 'di ba? Para i-share natin. Nag-start yun. Online training pa lang tayo. Ay, oo nga, ang Naalala tagal. mo, sabi ko, hindi ako makaka-attend ng online training Oo. kasi masakit siya. Oo. And hindi ko Yeah. maiangat na gano'n yung aray ko. Oo nga. Gano'n. Tapos, ayun, and kumbaga parang pinahilod ko lang siya, ganyan. And then, Parang natandaan ko may time na nag-rest ka din nung may face-to-face training na talaga tayo. Dahil din oo. sa shoulders. So, kung masakit yung balikat mo, meron kaming routine na nagpa-plank. Ay, oo. Like, buong song, hanggang Ah, sa naging 2 songs na siya. Like, patagal ng patagal. 10 So, minutes. paano yung shoulders mo nun? Like, iniinda mo lang? Or hindi siya Oo. sumasakit pa nagpa-plank? Iniinda ko lang siya kapag nararamdaman ko siya. Oh my Ayun God. yung mali sa akin. Okay. Iniinda ko lang kapag nararamdaman ko siyang masakit. Mhm. Lagay lang ng salon pas. Oh my God. Pero hindi ka nagpa-check up nung time na yun? Hindi. Hanggat, naiinda ko siya, nahayaan ko lang. Okay. Dumating nga sa point na ganon. Kailan ka nagpa-check up ng shoulders? Last 2023.
Nung September. time na ano na siya, Parang iba na. Iba na yung oo, nararamdaman ko. Kasi, injury na talaga siya, ganun. oo, kasi Well, injury naman talaga siya from the start kasi ang tagal-tagal na eh. Na kasi iniinda mo lang. dumating sa ano, nararamdaman ko ano na siya, unti-unti na siyang namamanhid. Ang Tas, braso. oo, buong ganito ko na yung ano, Oh nung una hanggang no. dito lang. Okay. Hanggang dito lang siya sa upper arm. So, Kalahati. umabot siya hanggang dito. Hanggang kamay. Oh my God. Dumating sa punto na hanggang kamay. Dumating sa punto na wala na siyang force. Wala nang puwersa. Oh no. Ano yun, easy open kan, di ko mabuksan. Pero kaya mong sumayaw kahit hindi mo siya nararamdaman? Or hindi mo na kayang sumayaw? Nakakaya naman, pero after ko sumayaw, alam mo yun, Super sakit. literal na parusa. Para akong pinaparusahan sa Ang sobrang sakit. Hindi ko na lang pinakita na may iniinda ko. Tsaka delikado na yun eh kapag manhid na siya. Mm. Halos like buong arms hanggang fingertips Actually, eh. hanggang dito sa sa mga daliri ko. Mm-mm. As in yung ganun. Kumbaga, kasi chinecheck yun ng doktor eh. Kumbaga, kino-compare nila yung ano mo eh, yung, kumbaga, yung lakas. Mm. So, ito daw right ko nun. Wala talagang puwersa. Mm. Nag-MRI ako, 2. Isa sa cervical, Okay. and then isa sa shoulders. And then ayun, may nakita both. Okay. Yung sa shoulders, sa tendons. And then dito, di ko na maalala eh, pero yung doktor kasi nakakaintindi nun. Siya yung nakakabasa tama. nung yung Tsaka yung mga medical terms eh, hindi natin Oo, matatandaan. hindi ko magets. So, more on tendons siya. Meron sa tendons and Sa then, muscle. pero pinaka talaga dito. Bones? Sa nerve. Nerve daw siya eh. Oh my God. Pag parang may naipit siya na ugat. Mm. Big help talaga na MRI ako kasi doon talaga nakita kung ano yung problem. Tapos, So, ever since noon, nag-therapy? nagte-therapy ako. And hindi siya biro, guys. Kasi hindi lang physically, mentally, and then money. Money, tama. Sobrang mahal magpa-therapy, guys. Totoo, sobrang mahal. Diba? Sobrang mahal. Yun. Kaya, Pero nasa group ka pa niyan nung nangyayari yan. Nagte-therapy ka. all. yung una, oo, nasa group ako nun. Mhm. And then, yung, the rest, wala na ako nun. Ayun nga, ang bilin sa akin ng doktor ko, and ng PT ko, habang inaano niya ako, nagsisession kami, sabi niya, sa susunod, be careful ha, ginagano niya na ako, kailangan ko ng maging careful after these sessions, kasi, talaga, possible pa rin talaga siya bumalik. Oo. Or, malipat True. sa kabila. Totoo. Nung nagpaalam ako mag-gym, kasi sabi ko, gusto ko talaga mag-gym. Mm-mm. Ayun, piniyagan naman ako ng doktor ko, pero may mga hindi Oo. pwedeng gawin. So, ayun. True. And, sinabi ko naman yun sa coach ko. And yun, shoutout sa coach ko. Yan. Shout out kay coach. And ayun, buti nga pinayagan ako mag-gym. Oo. Kasi 'di ba, syempre galing ka nga sa injury. Mm-mm. Pero minsan kasi nakaka-help din siya. Oo daw. Kailangan pa rin siya i-workout. And yun, actually, yun yung pinaka-best decision na ginawa ko sa buhay ko. For now, na nag-gym ako. Kasi, naibalik ko na yung lakas ng right arms ko. Oo. Naka-grip na ulit siya kasi hindi mo siya... Naka-grip na siya. And, nung mga, mga first week ko sa gym, alam mo, yung sa biceps na, bicep curl, kung tawagin. Noong una, parang 5 counts pa lang. Wala na, gumagano na yung, yung right arms ko. Pero ngayon, man, I can do 15 reps. Yes! Grabe! Iba! Kaya ko pa maka-20. Wow! Sumakses eh. Sumakses na ako doon. Kung hindi counted yung mga times na trainee days na mo na parang giving up ka na. Pero yung moment before fully deciding na mag-quit ka na. At first, ayoko mag-quit. Kahit na merong injury. Oo. At first, ayoko mag-quit. Kasi siya,
Parang nag-enjoy din naman kasi ako. Kumbaga, Okay. natutuwa ako sa journey ko. Pero kasi, nagkaroon kasi ako ng dalawang choice Mhm. that time. Pwede ako bumalik and then pwede namang hindi. May both consequence kung babalik ako o hindi. Puwedeng malaman kung ano yung consequences kung babalik ka? Kung babalik ako, uy, Uy! uy! Gusto ko yung mayuin. Hindi kasi ito yung, babalik ako, pero kapag bumalik yung injury ko, tuloy pa rin ako sa pagpa-perform kahit bumalik yung injury ko. Okay. Babalik ka dun sa pag-inda nung Babalik sakit? ako sa pag-inda ng sakit kung babalik ako. Mhm. So, doon ako nag-start mapaisip. Pero yung mga medical expenses, oo, sabi mo kanina yung mahal eh. So, shinolder mo yung mga Yes. medical expenses. Shoulder ng parents so, ko kung yun. babalik siya, i-shoulder mo ulit yung medical expenses. Yeah. And, hindi lang yung expenses yun. Kumbaga, Uy, kasi yung pain eh. kapag bumalik siya, magpa-perform pa rin ako kahit Oo. masakit na siya. Kumbaga, parang, go lang. Sumayaw ka dyan. Kumbaga, halimbawa, ako ngayon, idol pa rin ako, tapos iniinda ko na siya. Kumbaga, wala akong karapatan magreklamo na masakit. Yeah. The show must go Oo, on. the show must go on. So, ayun, doon ako nag-start mapaisip na health ko na yung usapan dito eh. Buhay mo na yung nakasalalay eh. Mhm. 'Di ba? Hindi mo alam kung ano yung possible na mangyari sa'yo. And parang pag naano pa rin siya, kumbaga na-trigger ulit, madadami na yung buto, ganun. Pero, ano yung consequence ng hindi pagbalik? Ayun nga, ba't ko kasi sinabi yun eh. Actually, wala naman. Joke lang yun. Joke lang! Kumbaga, pag hindi na ako bumalik, Well, syempre, hindi ka na part ng, P-pop idol group. oo, hindi na ako member. Oo. So, kumbaga parang, hindi ko alam kung ano magiging ko nun. After. Oo, parang ganun. Ayun, doon ako nag-start mag-isip-isip. And doon na nag-start Ano? Huy! parang doon na nag-start yung kalbaryo ng buhay ko. De, joke lang. Kasi parang, alam mo yun, syempre, mahirap mag-decide talaga eh. True. When it comes to your passion, your Yes. dreams, sobrang Yes. hirap. Yes. Na parang, hindi mo alam, ano ko after nito. Yes. Parang, Tsaka mahirap kasi, hindi lang siya basta quitting na, alam mo yun, it was years of making that oo, dream. parang hindi rin kasi biro yung naging journey Oo, ko. Papunta yes. sa Mhm. parang achievement na yon. Kumbaga Oo. parang as an idol, Yes. 'di ba? Hindi naman siya ganun ka It parang took years eh, Oo, bago oo. ka mapunta dun. Oo. So, parang you quitting, hindi lang yung mismong moment na yon yung parang bibitawan mo eh. Yung taon oo. bago ka mapunta dun. Yung hirap mo din Yes. bago ka mapunta sa puntong yun, 'di ba? Kasi syempre nung nag-quit din ako, parang yun yung mga nakikita kong comments na parang, sayang, like, Oo, yan ilang years. Actually, yan din yung sinasabi sa akin. Pero parang for me, di ako nasasayangan. Mhm. Kasi, yun nga, sabi ko kanina, pag hindi para sa akin, hindi para sa akin. Mm. Kumbaga, naniniwala ako na there's a lot of opportunity. Yes. Kumbaga sinasabi nila, maliit lang ang mundo. Pero, when it comes to gantong mundo, marami. Madami Tama. talaga. Hindi lang yon. Mhm. And ayun nga, nung nag-decide ako na umalis ako, naisip ko na yung babalik ako kung saan ako nagsimula talaga. Mhm. Auditions, VTR. Kasi why not? Kasi wala namang masama mag-umpisa ulit. Tama. 'Di ba? Tama. Hindi naman doon natatapos yung buhay ko eh. Mhm. Tsaka, ayun nga,
connections. Yeah. So, parang hindi naman sobrang hirap. Or, I mean, back to zero talaga ako sa industry. Kasi, Oo, nag-start ka na, nagko-commercial ka na before that diba? So, hindi ka talaga babalik ng zero. Oo. Tsaka yun din naman yung sinabi sa akin before kasi, yun nga, parang nung time na yung mga comment ng mga tao, yun yung nasa isip ko na, babalik ba talaga ako sa zero? Like, di ba, sayang, mag-start ka ulit, babalik ka ba talaga sa zero? Pero yun yung sinasabi ng mga tao na never kang babalik sa zero. Kasi before ka mapunta dyan, ang dami mo nang ginawa. And kung mag-quit ka man ngayon, hindi na ikaw yung same, kumaga, hindi na ikaw yung same JM before ka mag-audition, before ka mag-training. So, kung mag-quit ka ngayon, yung skills mo, yung knowledge mo, yung connections mo, hindi siya zero talaga. Oo, totoo. Diba? Totoo Kasi, yun. nandun ka na naman eh. Like, hindi naman yun yung pag nag-stop ka dun. Like, Andito dito ka ulit. Oo, Tama. hindi. Tama yun. Ito pa, yung isa kong naging decision is bumalik ako ng school. And tinatapos ko na siya. And Ano yung course na kinuha mo? Bachelor of Arts in Communication. As an artist, as a creative. Bachelor of Arts in Communication. Ayun. So, hindi naman ako bumalik sa first year kasi may nasimula naman ako before. Okay. So, nag-stop lang ako for 2 years. Oo nga, 2021, So, 22, maki-credit 23. pa rin pala. Yeah, may na-credits pa sa mga subjects ko. And ngayon, ereg. Kasi nga may mga, ano ko underload ba yun? Tawag. Underload. Kasi nga, konti lang yung subjects ko kasi most of the major subjects, di naman, totally. Kumbaga yung mga, kumbaga sa year level ko, natake ko na yung ibang subjects. Okay. So, ayun. And yun, incoming third year. Wow. Third year na. Grabe. So, konting kembot na lang Oo din. nga, konti na lang. So, ayun. Pero ito rin talaga yung number 1 na napagdesisyonan ko after kong mag-quit. Sabi ko, babalik ako sa pag-aaral. It's either, babalik ako ng school or mag-work. Parang may plano pa ako mag-abroad. Wow. Wow. Walang imposible. Legit. Kausap ko yung mami ko noon. Sabi ko parang, mag-abroad ako. Parang gusto ko na mag-work. And may mga opportunities naman. And may mga kamag-anak naman kami sa ibang bansa. So, parang, nga lang, ang magiging, mo doon, yung money. Totoo. Yung gagastusin. Pero I mean, kung makaka-graduate ka, may possibility pa rin naman na pwede eh. Diba? Kasi nasa communication arts ka naman, ang dami talagang pwedeng pasukan na opportunities doon. Totoo. Lalong sa panahon ngayon. Oo, dami talaga. Tsaka, hindi lang naman sa Pilipinas may entertainment industry. Malay mo, pwede namang mag-pursue sa ibang bansa. Oo. Diba? Tsaka, pero, pinaka-dream ko talaga is maging performer, artista. Yun talaga yung pinaka-dream ko. And yun yung hindi nagbago sa akin. Aside sa naging P-pop idol ako, gusto ko talaga maging artista, I wish to become a worldwide. So, bukod sa pagiging singer, musician, performer, artista talaga yung gusto mo. Kasi syempre pag artista ka, lahat all around talaga yan. Diba? May acting, may modeling, may endorsing, may performing. Yeah. Yun talaga yung pinaka-dream ko. Pero yung sa modeling, Tawa ako. parang, Hindi, pero I mean, magagawa mo kasi yan pag artista ka. Pag totoo, celebrity ka, tama. magagawa mo yan. Parang, walang height requirement or kung ano, kasi artista ka na eh. So, talagang meron ka ng magazines. Yes, diba? totoo. Mga billboards, yan. Diba? Why not? Why not? Ako din, yun yung dream ko talaga. Maging artista din. Pero more on acting talaga Acting ako. side. Although I love singing, ganyan. Pero parang nasa isip ko noon, ako yung parang actress, singer. Alam mo yung actress na marunong lang kumanta. Ganon. Pero hindi ko talaga, kumbaga, I love performing. Pero siya yung parang gusto kong part lang nung pagiging artist. Ganon. So parang nakaka-relate ako na
hindi naman namatay yung dream Oo. na maging part ng entertainment industry. Oo. And parang mas na-feel ko nga before na mas nababox nga ako nung time na nandun ako sa training. Kasi ang dami ko pang gustong gawin. Alam mo yun? Ang dami kong gustong gawin as a creative, as an artist, na hindi mo magawa kasi idol ka. Oo, Parang tama. ganon. Yun. Ilang taon ka ba nung nag-start ka? 24? 23? Ang tagal. I mean, doon? Sa training? Oo, sa training? Oo. Totoo. Umalis ako 27. As in, nakuha yung ano ko. Ang mid-20s life ko talaga dun. Ilang taon? Parang 20 nung na-meet kita. 20 or 19? At 19. Oo, 19 parang mga ako ganun. noon. Kasi 2019 ako nag-audition. And then 2020. Yes, 19 ka. Kasi 2000. And then 2020 ako nakuha. Oo. Nakapasok. 2020. Yes, 2020. Oh my goodness. Grabe, time flies. 2021, 22, 23. Oh my goodness. Oh my God. Alam mo yun, hindi pa naman ako totally nakakaalis. Kumbaga parang napalayo na ako. Napalayo na Hindi ako. pa as in official na na-quit. Kumbaga napalayo pa lang ako. Ano na yun hiatus moment na ako noon. Okay. Nasa hiatus na ako noon. So parang alam mo yun, nakakaramdam na ako ng paggaan ng feeling. Na-realize ko, alam mo yun, before, nung nandun pa ako, parang ang bigat-bigat lagi ng pakiramdam ko. Ang bigat-bigat pag nagre-rehearse, parang hindi buo yung loob ko. Na parang there is something off talaga. Yung mga ganong feeling. And then after ko makaalis nga, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. So, may nabasa kasi akong quote. Sabi niya, pag mabigat sa pakiramdam mo, pag mabigat yung feeling mo, hindi para sa'yo. Yes. Mapatao, mapakareer, or kahit saan. Basta pag mabigat yung feeling mo, hindi siya para sa'yo. Yes. Kumbaga parang nakaka-apekto siya sa'yo mentally and the whole. Lahat talaga. Pati yung kaluluwa mo, yung soul mo, pag nakakaramdam ka ng mabigat, hindi siya para sa'yo. Nakakagaan ng feeling. Eto, kita mo naman yun. Yes! Diba? I'm so happy. Feeling ko di natin ito magagawa. Alam mo yun? Ah. Feeling ko itong episode na to, hindi mangyayari ever kung hindi tayo nag-quit. Totoo. And, alam mo yun, ngayon, hindi ko naman masasabing I have a lot of opportunity. Pero, alam mo yun, yung mga opportunity na dumadating sa buhay ko, masaya ako. Kumbaga, hindi ako napilitan. Hindi ako napipilitan sa mga bagay na ginagawa ko. Parang, hindi naman sa napilitan ako na time na yun Baka naman ma-misunderstood nyo. Pero hindi. Naging masaya ako nung time na yun. Mas masaya lang sa feeling. Mas magaan lang sa feeling. Mas magaan lang sa feeling. Kasi, nung time na nandun naman ako, naging masaya naman ako. Talaga. Totoo yun. And, naging goods naman yung ano ko. Goods naman. Goods. Uy, parang napilitan. Joke lang. Pero, wag niyo sana ma-misunderstood na hindi talaga ako naging masaya sa previews. Pero, kumbaga parang lang talaga ngayon. Alam mo yun, parang mas nahanap ko kasi kung ano talaga yung gusto ko. Yes. Ganon. Ngayon, I have, a lot of time with my friends to socialize. Kumbaga, nagkaroon ako ng social life. Before kasi, nung nandun ako, syempre, lang ako. Rehearsal, training, guesting, kung saan pumupunta, ganon. Like, yung group, sila lang talaga yung kasama ko palagi. And then, kapag naman umuwi ako, isang set of friends lang yung nakakasama ko pag umuwi ako sa amin. So, parang, alam mo yun, hindi talaga ganun kaano yung social life ko.
Unlike ngayon na, nakikipag-socialize na ako, na may mga nakikilala na akong ibang tao, kumbaga, alam mo yun, mas lalong lumalawak yung Mundo. mundo ko, and marami akong natututunan sa ibang tao. Kasi, may mga nakikilala ako na bagong tao, ganyan. Bagong tao. May mga nakikilala akong, mga bagong tao, tapos malalaman mo kung ano yung mga ginagawa nila sa life. Parang, amazing. Parang, alam mo, nakakakuha ka ng knowledge about them. Mga ganun. Ano yung message or masasabi mo sa mga, sige, unahin natin yung mga tao na nasa stuck dun sa decision kung magki-quit ba sila or hindi. Ano yung masasabi mo sa kanila or ma-advise mo sa kanila? Okay, in general lang. Kasi syempre, magkakaiba naman tayo ng sitwasyon sa quitting, di ba? Pero, based on your experience lang, ano yung pwede mong masabi sa kanila or ma-advise mo sa kanila? Kasi, yun nga, tulad ng sinabi ko kanina, if mabigat siya sa pakiramdam mo, mapatao man, or mapa-career, hindi siya para sa'yo. And kung nahihirapan ka mag-decide, alam mo yun, as a sign. Kasi si Lord, hindi ka naman niya bibiguin eh. As a sign, if ipopursue mo pa ba, or hindi na yung bagay na ginagawa mo. Kasi, lalo na kung nakaka-apekto na siya sa mental health mo, alam mo, kung saan ka magkakaroon ng, kumbaga, ikakapayapa ng Peace of mind. ikakapayapa mo. Sundin mo. Kasi, alam mo, hindi naman masamang magsimula ulit. Tama. Madapaman tayo, pwedeng-pwede ka ulit bumangon. And, sa pagbangon mo na yon, hindi na ikaw yung dating ikaw. Yep. 'Di ba? Ano ka ni? Ano lang tayo? Pa-level up lang ng pa-level up. Pag-glow up lang ng pag-glow Yun! up. Ang gusto ko doon! Yun. Hindi masamang magsimula ulit. Mm-hmm. And, kung naiisip mo na walang opportunity na darating sa'yo, nagkakamali ka dyan. Kasi, sobrang dami ng opportunity sa labas. And, naniniwala ko hindi lang naman iisa ang kakayahan nating lahat eh. Right. 'Di ba? Yun. So, yun lang. Never give up. Charot. Yes. Never give up. Huy. Ay, kasabi ko nga kanina, pag-give up na ako eh. Uy. Pero never give up in life. Yes, never give up in Yan. life. Diba nga, sabi nga nila, hanggat hindi ka tumitigil na mag-pursue ng gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi ka matatalo. Matatalo ka lang naman once na nag-give up ka na totally eh. Diba? Sa buhay. Yan. Tama. Ang buhay ay di karera nga. So, we have different timelines. Tama. And that's it for today's episode. Yes! Enjoy mo ba ang episode? Of course. Nabis kita ka-chika natin. Pero yun, sana nag-enjoy din kayo sa episode natin today. And, of course, sa mga nakakilala kay JM, sa mga nag-follow sa kanya, sa nakapanood sa kanila, you can plug anything you want. Social media, kung saan ka man nila ngayon makikita, kung may bago ka bang mga work ngayon. Gusto ko lang i-shout out District Gym. Wow! Gusto ko nag-gym. And yun, shout out kay Doc Neil Layugan and the coaches, Coach Jeff Daluro, Coach Jeff Orin Garcia, Coach Ronnie Yema. Shout out din sa mga tropa ko sa gym. Madami kayo. Wow, mahirap kayo isa-isahin, guys. Alam niyo na kung sino kayo. And you can follow me on Facebook and IG. Janelle May. Yun yung totoo ko kasing pangalan eh. So, yun yung social media account. Yun lahat? Oo, yun lang. Okay. And wala naman akong X. Mm-hmm. Wala akong X. So FB and IG lang. And Okay. TikTok. Charot. TikTok. And then, ayun niya. Para-parehas lang yun. Janelle May lang lahat. I have a guesting on June 28 at the Q Hotel on Take Off Dance Recital.
sa Tagaytay. So, if you want to watch or gusto nyo pumunta, manood, paulit-ulit, you can check V as in victory and then 2 number 2 F V to F Facebook page for more details. That's all. Yay! Thank you. Thank you so much, Ate Rosie. Uy. Okay. Uy. Thank you so much Thank sa pag-guest dito. And thank you guys for watching and listening. If you like this episode, please follow this show on Spotify, Perfectly Imperfect with Rosal Basilio, and subscribe on my channel, YouTube channel, Rosal Basilio. And sa ibang social media accounts, TikTok, Instagram, Facebook, and Threads, Rosal Basilio. I'll see you next time. Yay. Bye. Bye.